107 billion ni Marcos Jr. na rumerekta talaga daw kay Marcos Jr. ay nabulgar na. At eto, Donald Trump ay naikipag-usap na sa mga Duterte. Naku po, yari si Marcos Jr. dito. So syempre mga banateros, mga kabiyaya, ay welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV nga po pala. Isa sa mga banateros brothers at ang dami nating mga pag-uusapan ngayon mga banateros. At syempre, bago tayo mapunta doon sa pinaka-main topic natin, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. Yung pag-like, pag-share nyo po sa mga video namin ng buong Banateros Brothers, especially to Banat Bay, ay napakalaking tulong po nun para sa aming mga channel. Alam nyo naman wala naman kaming ibang pagkukuhanan ng kundi ang aming mga channel lang dahil hindi naman kami katulad ng mga BBM vlogger na may mga kinsenas katapusan na mga sinasahod. So yung mga banateros, ang tindi ng balita, no, yung mapatungkol dun sa mga estudyante na mga dahil nga dyan etong si Auntie Clarita ay todo tanggol na naman, no, dahil at may sinisisi na naman sila na dahil daw yan sa mga teacher na tinuturuan daw ang mga estudyante na maging walang modo, maging bastos. Yan po yung sinasabi ni Auntie Claire ngayon at kanina nga lang may interview nga po siya na hindi nga daw siya magsusori, hindi daw siya magsusori doon sa sinabi niya. At ang pinakamalupit doon ay napunta na naman tayo sa Davao City. Davao City na naman po ang itinuturo ni Auntie Claire dahil si Bongbong Marcos daw nung pumunta daw doon sa Davao City ay pinagbabastos or pinagmumura po daw ng mga estudyante. Pa di ba naman yung pagmumura ng mga estudyante, papakailaman mong hayop ka. Alam mo, Auntie Claire, hindi mo masisisi yung mga kabataan. Di ba? Sabi nga natin, di ba, ang kinabukasan ay mga kabataan. Pero hindi mo din sila masisisi kung namumulat na sila sa kawalangyaan at kademonyohan ni Marcos Jr. Tanga. Ang gusto nyo, pati mga bata ata brainwash nyo no? Gusto nyo, kahit na nakikita ng mga kabataan ngayon na wala talagang kwenta, etong si Marcos Jr. ay gusto mo ata masaluduhan ng mga kabataan ng mga pinaggagawang kawalangyaan ni Marcos Jr. Siyempre, may mga isip na rin yung mga batang yan, hindi naman sa sinasabi natin, although may yon, although masama nga naman yun, siyempre, pangulo yan at tawag dito at mas nakakatanda sa kanila. Pero kung talagang susumahin mo ng gusto, putay na, kahit naman di sino, hindi naman re-respetuhin sa Marcos Jr. Tignan mo nga yung mga interview, di ba? Tignan mo yung mga interview, walang kakwenta-kwenta, mali-mali, kung ano-ano pinagsasabi, yung basura gagawin kuryente na naman, di ba? Lakas ng trip ng jowakers mo Hindi kaya magjowa talaga si Auntie Clarita at saka si Ngagba? No? Hindi kaya sila baka talagang may relasyon to kasi first time in history na sa pagiging Yusek, wala naman naging ganitong Yusek. Walang naging ganito kabobo at kakupal na, na Yusek na ultimong, alam mo yun, yung todo tanggol talaga na alam mo yun, parang parang siya na yung naging bunganga ni Marcos Jr. Ay hindi, siguro baka nga ganun. Baka bunganga nga siya ni Marcos Jr. kasi nga, kapag nagsasalita si Marcos Jr., uutal-utal at hindi mapakali yung panga, baka nga talaga na ito yung dahilan bakit kinuha ito si Auntie Claire para maging bunganga ni Marcos Jr. Tangina, sagwa ng tambalan nila, no? Isang chismosa, tapos isang adik. Puta, nakakadiri yun. Yun na ata ang pinakamasagwang relasyon sa kasaysayan ng Pilipinas, no, na maging chismosa, maging fake news peddler, maging alam mo yun, maging talakera, tapos yung asawa mo although masarap ang buhay nila kasi mayayaman sila, mapera, pero tayo na napakawalang kwentang relasyon yan. Hindi, ako lang naman, ako'y nagtatanong lamang, malay natin kasi kung makikita naman natin si Ma'am Shitars, 'di ba? Medyo medyo talagang hindi pala medyo, talagang talagang alam mo 'yon, napag-iiwanan na ng mga dinosaur. Sa madaling salita, kupos na. Tanginang yang kupos na.
Grabe ka naman, Jay. Hoy, nare-respeto ko po yung mga kababaihan at mga magulang natin, mga senior citizen natin diyan, pero kung realidad lang at hindi naman nung sa panglalait dahil yun naman po talaga ang totoo, kung ako kay BBM, mas gugustuhin ko talaga si Auntie Clarita. Nung pumaporma-porma kasi daw dati si BBM kay VP Sara, hindi napagbigyan. Tsaka syempre, punta yan, ang ganda-ganda ni Vice President Sara Duterte. Tingnan mo naman mukha ni Marcos Jr. Baka nga kapag pag-commiss yan si Marcos Jr., kasama pati pa nga eh. Kaya kung ako naman, mukhang wala din ako sa planong parang ano, para gustuhin siya, di ba? Pero si Auntie Clarita, syempre, mukhang kakayanin ni Auntie Clarita, mukhang lumulunok nga ng yagbol siya. Masintabi na po sa mga nanonood, medyo medyo hyper tayo ngayon kasi syempre ang ganda ng gising natin. Hindi ganoon eh. Ang sarap gumising tuwing umaga, wala kang tinatapakan tao, wala kang niyuyurakan, nasa yung paa mo nananatili pa rin sa lupa, no? So hindi umaangat dahil hindi naman tayo ganoon. Sarap ng gising mo, yun nga lang kapag naisip-isip mo na yung mga kababayan natin ay lubog sa baha, talagang nakakalungkot lang din talaga kasi wala naman tayong magagawa kung may kapangyarihan lang ako baka binitbit ko na yan si Marcos Jr. tsaka sinakay ko yan sa rocket ng Amerika. Hindi, sarap lang kasi gumising mga banatero sa mga ganung yung tipong gigising ka wala kang alam mo sa sarili mo wala kang ginawang mali. Talagang nagtatrabaho ka lang ng maayos, namumuhay ka lang ng maayos. Napakasarap gumising nun. Yung mga hayop ng mga kurap kaya sarap din kaya ng gising nila na alam mo yon yung tipong iniisip nila na kapag sa 2027 ay alam naman na nila na maglalaglagan na sila at sila din ang makukulong. Siguro nakaka-stress din yun, no? Di sa totoo lang, ang tunay na kasayahan na sa tao ngayon, hindi talaga sumisentro sa pera no? Hindi sumisentro sa pera ang tunay na kasayahan ng isang tao. Talagang kapag ikaw ay mabait, aminado ako sa sarili ko, napakarami kong kaibigan at siguro naman kahit papaano ay mahal nila ako. At talagang sinusure ko naman din na mahal ko din sila at gano'n lang 'yun sa mundo natin lalong-lalo na dito sa Pilipinas ang kailangan lang talaga dito is magaling kang makisama, magaling kang makibagay. Pero ako kasi ugali ko kapag kupal, 'pag alam kong kinukupal ako, yung pailalim akong binabanatan, pailalim akong tinitira, hindi ako masabihan ng harapan kung may sama ka ba ng loob sa akin. Puta na, diyan ako gigil na gigil Alam na alam namin ni Banat Bay yan, no? May mga ganyan tao. Lalo mo yon yung tipong binabanatan kaming patalikod tapos pagkaharap namin na ang babait ng mga putang ina. Pero kapag nakatalikod kami, putang ina, kung ano-ano pinagsasabi sa amin Hindi, marami talagang ganyan. Kaya ako siguro kung bakit ko palagi kasama si Banat Bay siguro dahil wala lang, parehas kami ng trip, parehas kaming makulit. Mas dihamak lang na mas gwapo ako sa kanya. Wow. O, tignan nyo ba naman kinis ng mukha ko ngayon? Hindi effects yan Oo, baka sabihin nyo, maganda lang camera mo dyan So yun nga mga banateros, antitindi nga po ng mga balita ngayon. Syempre samahan pa natin nung sa baha at ngayon yung eto pang yung impeachment trial ni VP Sara Duterte ay hindi na daw imimidya. Sabi yan ni Chihuahua, hindi na daw i-ere sa mga mainstream media yung impeachment trial ni VP Sara Duterte. Bakit? Bakit hindi nyo na-i-ere yung impeachment trial? Kasi lagi kayo napapahiya. Ganun ba? Kaya tututulan nyo na ilabas sa mga mainstream media yung impeachment trial. Huwag kayong mag-alala. Kahit hindi nyo ilabas yan sa mga fake news media, sa mga bayarang media, may media pa rin na talagang maglalabas at tayo na kauna-unahan sa kasaysayan na impeachment tapos hindi ilalabas sa mainstream media. Wag mo nga kaming gawing ulol Chihuahua Ito si Chihuahua, excited na rin ako dito pag nakulong to alam mo yun yung mga ngayon, yung mga talagang ire-request ko yan baka pwede naman ako pabisita diyan sa mga kurap na yun, yung tipong pagmumurahin ko lang sila ng personal. Ang sarap sa pakiramdam no. Kung pwede mo nga lang samahan ng sampal Masyado ka naman sa sadista Jay. Hindi kasi nakakagigil.
'Di ba? Alam naman na nila yung grabe yung hirap ng bawat Pilipino ngayon, pero putang ina yung mga hayop ng mga congressman at ilang mga senador na sunod-sunuran sa tumbong ni Marcos Jr. na kahit alam naman na nila na maling-mali na yung ginagawa ng tao, 'di ba? Pero putang ina sunod-sunuran pa rin sila, no? Ngayon may bagong pakulo sila na hindi daw i-air sa mainstream media yung impeachment trial. Ang galing nyo talaga. At eto pa pala mga banateros, may nababalitaan po kami na may ahas sa loob ng Malacanang. Ba, sino kaya to? May traitor daw, may tumatraidor kay Marcos Jr. at sa Marcos family dito sa loob ng Malacanang. Naku, mukhang napasukan kayo. O di kaya baka napapaisip-isip tong taon na to na malapit ka na rin ilaglag ni Marcos Jr. Di alam nyo sa totoo lang, yung mga congressman, mga politikong todo, sip-sip sa tumbong ni Marcos Jr. Lahat naman yung puppet lang yan, lahat yan. Display lang yan sa paningin ni Marcos Jr. para sa kanilang mapunta yung galit ng taong bayan. Kaya bukas sa Makalawa, may mga talagang mangyayari dyan na may mga talagang mangyayari dyan na laglagan. At ngayon, palapit na ng palapit ng 2027. Diyan na natin makikita kung sino yung mga unang manglalaglag kay Marcos Jr. Sa totoo lang naman talaga yung mga dilawang tayo, mga kakampwet, ginagamit lang nila si Marcos Jr. Talagang nasa playbook na nila na kapag tapos nilang pabagsakin si Vice President Sara Duterte, susunod naman din nila yan si Marcos Jr. So ngayon, nakakadiri lang kasi kain suka sila, yung matagal na nilang sinusukang tao, ay todo suporta sila. Pero darating ang panahon na yayariin din nila yan si Marcos Jr. Ngayon, kung sino man yung traidor na nasa loob ng Malacanang, good luck sa'yo. Sana hindi ka kaagad mabisto. At sana umabot ka ng 2028 dyan. Kasi hanggang ngayon na ikaw ay tawag dito, ikaw ay humuhudas sa mga Marcos, malamang talagang pag nalaman nila, yari ka din talaga dyan. Alam mo naman kung gaano ka-demonyo yung mga hayop na pamilya na yan. Diba? Tingnan nyo yung nangyayari nga sa bansang Pilipinas. So yung mga banateros dito, may ipapanood ako sa inyong video na kung saan ay naibulgar nga at napag-usapan muli etong mga dating sinabi ni Saldico mapatungkol po na dito sa pera na 107 billion na inirerekta daw kay Pangulong Bongbong Marcos. Naku, ito na ba yung mga inilalabas nung traidor sa Malacanang? So mga banateros, ito sabay-sabay po nating panoorin. Magandang araw sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at bagamat kayo po ay inuulan ngayon, ako po ay nagdarasal na sana kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Laging nasusubukan at fina-fact-check mismo ng kalikasan attorney ang gobyernong ito. Kung maalala nyo po, 2024 nang ipinagmalaki sa SONA mismo ng Presidente, 5,500 na mga flood control projects na raw ang natapos. After nun, mga ilang buwan o ilang linggo, nag-fact-check ang kalikasan, kaliwat ka ng mga pagbaha. 2025, narinig natin yung mahiya naman kayo. Tapos after nun, meron na mga pahayag sila na kesyo may party daw sa Quezon City na hindi na daw abot sa tuhod yung baha. Di ko lang alam kaninong tuhod. Sabi ko nga kanina baka sa dinosaur na tuhod yung level. Pero ganun pa rin nag-fact check ang kalikasan sa mga pinagmamalaki. Ganun pa rin. Pinagmalaki ng DPWH na maganda ang teknolohiyang ginamit sa rehabilitasyon sa EDSA. Tapos ang dami na pong lubak ulit at sinisi pa yung ulan dahil kalaban daw ng aspalto yung ulan. Lagyan natin ng bubong siguro yung EDSA. Ano ba ang masasabi niyo po dito, Attorney Harry? Well, nakakalungkot, no? Kasi hindi lang nature fact check yan dun sa kawalan ng mga proyekto na para maibsan ang problema ng pagbabaha taon-taon sa ating bayan. Kung hindi, ito na rin ang patunay na hindi nakakarating talaga sa mga flood control projects ang trilyones na salapi galing sa kaban ng bayan, no? Para nga mapakinabangan ng taong bayan. Hindi lang siya fact check, kung hindi reminder sa ating mga mamamayan hanggang kailan kayo magtitiis sa gobyerno na kinukurakot ang pondo imbis na makarating para magkaroon ng benepisyo ang taong bayan. Kasama ulit ang flood control sa may budget sa 2027. Sa tingin nyo po, panatag na ang taong bayan, nawala na yung mga agam-agam ng taong bayan, kumbaga nasolusyonan na ng gobyerno yung ikinagalit ng taong bayan na nangyaring malawakang korupsyon dahil sa flood control at okay na manumbalik ito muli, attorney? Sa totoo lang, no,
Bagamat sinasabi nila na 107 billion lamang ang nakalaan para sa flood control project, hindi po yan totoo. Kasi napakadami pong mga proyekto na nasa iba't ibang rehiyon na at ibang mga distrito na para sa flood control. So kung isusuma total mo yan, siguro po aabot yan ng 1 trilyon na naman dahil 7 trillion ang proposed budget ng gobyerno. No? Wala pa po akong panahon para busisiin itong national budget neto, yung proposed NEP, pero sa tingin ko po aabot na naman yan sa 1 trilyon. Ang pinagtataka ko nga po, di ba minsan may nagsabi na ang nangangalang Zaldico na 100 billion worth of flood control projects ang na-insert ng presidente sa pangtao ng budget. No? Nagkataon naman, ang dineklaran nila na halaga para sa flood control ay 107 billion. Ito ba ay para lamang sa presidente? Dahil sa tingin ko po, imposible na 107 billion lang po nakalaan para sa flood control. That is more like 1 trillion. Pero hindi mo po yan makikita sa single line appropriation. Nandun po yan sa iba't ibang proyekto sa iba't ibang lugar. No? So ang ibig sabihin nito, wala pang napaparusahan sa flood control, nagpapakabusog na naman po sila. At linilin lang tayo na para bagang sinasabi nila, kakaunti na lang ang pondo na nakalaan sa flood control, gayong ang sigurado ako, hindi po yan bababa siguro sa 1 trilyon. Pinagmamalaki ng administrasyong ito na nag-umpisa daw ang pagkakadiskubre at aksyon laban sa korupsyon, no, during sa kasalukuyang administrasyon. No, ngayon po, kahapon ata kung di ako nagkakamali, si Congressman Toby Chanco medyo pumalag sa Kamara mismo kasi nais niya na magkaroon ng pre-plenary na diskusyon, pagbusisi na sa budget ng House of Representatives kasi sa nakalipas na mga budget laging nadadagdagan yung NEP nila. In fact, noong 2024 ata, kung di ako nagkakamali, mas mahigit pa sa NEP ang naidagdag, no, sa GAA. Tapos, last 2025 or 2026 din, this year, ganun din. So, nais niya na bakit daw, pag ibang mga ahensya, na pinapagalitan pa nga ng Kamara, lalo na pag hindi dumating yung punong kalihim ng isang ahensya doon sa ano na yon, parte ng pagbusisi sa budget, pero sila na nasa House of Representatives ayaw nila. Bakit parang naghihingi nga siya ng malinaw na kasagutan kahapon kung kailan ba? Hindi sila nag-no, hindi rin sila nag-yes doon sa panukala ni Congressman Toby Chanco. Asa na ang transparency? Attorney, ano masasabi niyo po dito? Well, tama naman yung panawagan ni Congressman Tiangco, no? Bagamat minsan nalulula ako sa kanya, nahihelo ako sa kanya dahil minsan siya ay aktibo laban sa korupsyon pag ito ay laban kay Martin Romualdez, pero tahimik naman siya pag laban kay Presidente Marcos Jr. mismo, no? Pero gayunpaman, yung kanyang suhestyon ay isang pamamaraan para mabantayan ang House of Representatives sa pagtalakay ng sarili nilang budget. Taon-taon mula na naging speaker itong Martin Romualdez, ang nangyayari, nadodoble, triple na minsan yung isang taon 4 na beses pang mas mataas kaysa dun sa budget na ibinibigay ng ehekutibo sa NEP sa House of Representatives, no? So ngayon, sususugan ko yung panawagan ni Congressman Chanco at ang dapat nating bantayan is gaano na naman ang idadagdag ng Kamara de Representante para sa kanilang mga sarili. Sana naman ito ay matigil na dahil wala na naman si Romualdez bilang isang House Speaker, no? Pero sa tingin ko, ay tagaan nyo sa bato, tataasan pa rin ng mga congressman at mga senatongs ang kanilang sariling mga budget. Opo, at nabanggit din niya na dapat din kasama sa GAA, lalo na for next year, na mailathala yung mga proyekto at nang makita na mismo ng ordinaryong mga Pilipino yung mga proyekto at nang sila ay makasingil na. Hindi kagaya ng nangyari nitong nakalipas kung kailan nagkaroon ng kontrobersya, doon nagtayo ng website, doon na humihingi ng tulong sa taong bayan patungkol dito sa kung meron bang anomalya, ghost project ba, asa na yung confidential funds na bilyon-bilyong piso kasi ang huli naman pala hihingi pa rin ng tulong sa taong bayan para mas madali yung accountability, yung transparency. Pag nakita nila na okay, meron palang approved na proyekto dito, asa na itong kalsada, asa na itong flood control. Parang matagal na rin daw yung ipinanukala pero hindi pa rin na isa katuparan po, attorney. Anong masasabi niyo po? Well, dapat talaga magamit natin ang teknolohiya ng internet ngayon at ng online publication para alam ng tao kung ano yung mga proyekto na nasa kanilang mga distrito at ang mabantayan. Kung ito nga ay magiging ghost project o kung ito nga ay magiging substandard. Kaya lang, ang paborito ng mga congressman at senatong ay flood control project kasi nga naman hindi mo makikita talaga kung sila ay nag-dredging, kung sinasabing dredging yan, o kung sila ay gumawa talaga ng mga mitigating construction, no, sa ilalim ng karagatan, no, o sa ilalim ng tubig. Kaya nga, importante
na magkaroon din tayo ng mekanismo na mag-audit ng mga flood control projects dahil meron naman po yung mga pamamaraan. No? For instance, kung dredging yan, dapat meron nagmamonitor kung ilang tonelada ng putik o basura ang natanggal nila sa mga estero nang sa ganoon, masigurado naman tayo na hindi lamang pakitang taong ginagawa ng mga kontratista para dito sa mga flood control project nang sa ganoon, si Senatong at si Tong Crisumana makakuha ng pinakamalaking porsyento na nakalaan sana para sa flood control projects. So grabe no, ang tindi nung grabe yung pera ni Marcos Jr. no, grabe yung napupunta sa kanya. Tas ito pa may 'di ba, may 7.2, kung di ako nagkakamali, 7.2 trillion na 2027 national budget. So yung mahigit 1 trillion pala doon ay mapupunta na naman sa flood control budget. Naku po, paldo na naman ang mga putang ina. Paldo na naman yung mga walang yan, no? Grabe, no? Dure mo, may 1 trillion na naman silang paghahati-hatian. Tapos yung sistema sa pagbaha, hindi naman maiiwasan or hindi naman mababawasan. Ganyan katindi, no? Talagang etong Marcos administration na to, hindi sila, kung si Pangulong Duterte noon ay build project, si Marcos Jr. money project eh. Magaling gumawa ng pagkakaperahan si Marcos Jr. Sobrang galing niyang gumawa ng talagang pera. Kaya kapag natanggal to or nawala na to sa pwesto, malamang sa malamang biglang layas na to sa Pilipinas at hindi na to babalik. Puta na, sa daming pera na nawawala ngayon na alam naman na natin kung sino yung mastermind at alam natin na si Marcos Jr. yon dahil marami nang nagbulgar diyan. Talagang may posibilidad na kapag natapos yung termino niya at nararamdaman na nila na hindi talaga nila kayang tibagin ang mga Duterte, lalayas at lalayas yan sa bansa natin. Magugulat na lang tayo. Kaya kung sino man ang makakapanood nito ng mga kabataan, tandaan nyo etong pagnanakaw ni Marcos Jr. Hindi to para sa amin kasi kaming mga matatanda, lilipas na kami. Kayo ilang taon pa. 'Di ba? Ilang taon pa kayong mananatili dito sa Pilipinas at talagang nakatatak at itong ginagawa naming paglaban, yung paglaban ni Pastor, paglaban ni Pangulong Duterte, paglaban ni Vice President Sara Duterte at ng iba pa, ay para to sa inyo, hindi lang to para sa amin. Kaya yung ganyang nakawan na yan, itatak nyo yan sa utak nyo na ang pinaka nagnakaw sa kaban ng bayan, pinakamalaking nagnakaw sa kasaysayan ng presidente sa bansang Pilipinas ay si Marcos Jr. Kasi baka bandang huli, biglang umuwi ang mga yan kapag naubos na yung mga kwarta na yung mga perang pinagnanakaw nila sa kaban ng bayan at bigla na naman tumakbo yan. Bigla na naman kayong uuto-utuin at bubudulin. Kaya ako sa inyo, wag na. Ngayon pa lang, kung sino may mga kabataan na nakakapanood ng mga video namin, ngayon pa lang tandaan nyo na yan. Samantalang mga banateros, eto grabing pang susupalpal ni Prof. Malutikia dito sa kay Marcos Jr. dahil nga kamakailan lang ay umugong talaga yung balita na may mga i-endorso na daw or may napipili na daw si Marcos Jr. na kandidato na lalaban kay Vice President Sara Duterte sa darating na presidential 2028 election. At sino naman kaya to? Alam nyo, sa totoo lang ito, sobrang malas ng kandidato na yan. Kung halimbawa kung totoo man yung kay Vico Soto, totoo man yung kay Auntie Claire, wala tayong magagawa. Talagang sadyang makapal lang mukha ng hayop na yun. Wala tayong magagawa na talaga doon. Pero kung sino man yung i-endorso ni Marcos Jr., kawawa ka naman. Di totoo po yung kawawang-kawawa yung politiko na yan. Buta, sobrang galit ng taong bayan ngayon tapos magpapa-endorso ka kay Marcos Jr. Puta na, pag-isipan mo ng ilang ulit yan, ha? O imbis na siguro na ang ganda-ganda ng pangalan mo or sa bagay kung may tao naman na mapapaisip na magpapa-endorse kay Marcos Jr. sa darating na 2028 election, sobrang tanga yun. Sobrang walang kuhenta ding tao yun, di ba? So wala naman sigurong matinong tao na magpapa-endorse or magpapatulong sa pangangandidato at si BBM pa ang lalapitan mo. Puta na, kahit ako siguro, kahit sinong mga Pilipino, wala sigurong magtatangka na gamitin or magpatulong kay Marcos Jr.
Depende na lang kung magkakaroon ng dayaan kasi alam naman natin na garapata ni Marcos Jr. si Chairman George Garcia. Pero kung dadaanin sa realidad na botohan, mukhang hindi uubra ang i-endorso. Kahit si Tulfo pa yan, kahit magsanib pa si Vico Soto, Tulfo, si Vice Ganda, kahit sino pa ang i-endorso ni Marcos Jr. talagang laglag yan. At yun nga, speaking of Vice Ganda, may nakita akong video ni Vice Ganda ngayon na puta na, akala mo makapagsalita. Alam mo, Vice Ganda, kung di ka ba naman sandamakmak na tanga, kayo ng mga kakampwet ang isa sa mga sumusuporta sa mga ginagawa ni Marcos Jr. ngayon, tapos magdadrama ka diyan na ang sarap matulog pag umuulan, hindi ka kakabahan na baka bahain ng bahay nyo. Ulol, wag mo kami pinaglolo ko sa mga ganyang kadramahan mong bayot ka. Ang galing din magdrama nito. Pero may mga balitang tatakbo nga daw yan si Vice Ganda. Eh di tatakbo ka. Doon natin malalaman kung gaano kalakas ang supporters nila Marcos Jr. na mga loyalistang tanga at kayong mga kakampwet, mga dilawan. Tingnan natin kung gaano kalakas yung mga supporters na ipinagmamalaki nyo lagi sa amin. Samantala mga kabanateros, ito, panoorin po natin yung pangsusupalpal ni Ma'am Malutikia dito sa kay Marcos Jr. Grabe, sobrang pahiya talaga dito si Marcos Jr. dito sa dito sa mga sinabi, sa mga binulgar ni Ma'am Malutikia. So ito po at panoorin natin. Unang-una, walang coattail si Mr. Marcos. Simula pa yan nung naging senador, wala siyang coattail. Ano ba yung coattail? Yung coattail, yung hahawak ka lang, kandidato ka, mananalo ka. Paano po magkakaroon ng bigat ang kanyang sinasabing meron siya, nakanda siyang mag-endorso kung ganito ang resulta ng kanyang panggobyerno, Prof? Mark, kita naman sa resulta ng mga surveys Yung NCR, unti-unting nagtitilt. No, unti-unting nakikita, I guess experiential yan, nakikita ng mga botante, ano ba to, ano ba itong ginagawa, kung ito ba ang aking susundin, mapapaayos ba ang buhay ko. Alam mo, pag tiningnan mo doon sa Philippine Development Plan, ang gusto lang naman ng Pilipino, maayos na buhay. Makapagtrabaho, may sweldo siya, matulungan niya, mapag-aral ang mga anak, may pera siya, kung sakaling magkasakit ang pamilya, may pera siya na pambili ng 3 beses na masustansyang pagkain, simple lang. No? Pero kung ganito lang ang serbisyo na ibibigay mo, unique ang Metro Manila kasi ito yung capital, no? At dito media center, at dito talagang it's very hard to please voters. Pero makikita mo nagtitilt. So yung sinasabi mo may endorsement, unang-una walang coattail si Mr. Marcos. Simula pa yan nung naging senador, wala siyang coattail. Ano ba yung coattail? Yung coattail, yung hahawak ka lang, kandidato ka, mananalo ka. Magmula ng tumakbo siyang senador, hindi umangat ang kanyang total number of votes nung nagre-elect. In fact, yung base vote ng isang Marcos is roughly around 12 million. Tumaas lang yon ng 15 million nung si Senator Marcos ang tumakbo. So siya mismo, wala siyang coattail. At makikita natin kung i-disaggregate nyo ang data ng 2022, hindi totoo na ang nagpapanalo kay BP Inday ay siya. Ang totoo, si BP Inday ang malaking naitulong para sa kanya manalo. Hindi ba siya ang linigawan? Kung malakas kayo, hindi kayo manliligaw ng isang taong taga Mindanao. So, saan mo kukunin yung endorsement? Hindi ko alam. Siguro yung endorsement pwedeng associated sa makinarya, sa COMELEC, sa pondong pampolitikal, itong budget na papasok. Maraming paraan. Pero yung actually tatayo ka at endorse ka at immediately ang taong bayan iboboto ka, sa tingin ko nagkakamali sila dyan sa kanilang pag-a-analyze ng endorsement factor ni Mr. Marcos. Opo. Dito tayo sa impeachment naman, Prof, no? Ano ba ang nakita ninyo sa pinaka-latest na trial
kung saan nagkaroon ng hostile witness ang prosecution sa katauhan ng dating disbursement officer ng OVP na si Gina Acosta po. Well, alam mo, Admar, wala ka masyadong makukuha kay Miss Acosta kasi sinasabi lang niya ano ang nangyari, di ba? Ano nangyari, bakit general? Kasi general ang sinabi na ilagay. Makikita mo sumusunod siya sa utos. Pagkatapos, tama rin naman dahil wala naman siyang intelligence know-how. Paano siya maglalagay doon ng specific? So yung specific nanggaling doon sa intelligence officer ni VP. Pangalawang sinabi niya, sinabi sa kanya, i-encash na, pumunta siya doon, nag-encash siya, linipit siya sa bag. Hindi ako nag-agree ng paggamit ng AI na yon. Kasi, ang 150, no? Magkano nga yung total na una? It's 150, right? Nasa mga ganyan po. Oo, yung 150, yung pinakita nilang AI generated, masyadong ang laki nun. Malaki na yung hugis ng 1,000, malaki pa yung ilinagay mo sa lansan na ganon. So, hindi ako nag-agree doon. Pero, in terms of propaganda, ang laki. Magugulat ang taong bayan. Lalo na kung ikaw ay nagbukas ng television mo at ang una mong binuksan, yun. Magugulat ka, ganitong kalaki. Pangatlo, wala namang sinabi na binulsa ni BP yung pondo. Nagpakatotoo siya na in-encash namin yung pondo tapos nilagay namin sa 5 maitim na bag at yun na, binigay na kay security officer si Nolasco, si La Chica. La Chica. Apo. Oo. Ay kung ako rin, kung ikaw rin, kung may ganong kalaking pondo, hindi ba ibibigay mo yun sa security? Hindi ikaw ang hawak nun. Kasi nakakatakot pag nawala yon. Ikaw yung responsible custodian officer. Hindi ko lang gusto yung pananalita ni Ligutan na parang ang pagtatanong tinatakot si Miss Acosta, no? At ang gusto niya conclusion kaagad. Tama lang na nag-oppose yung defense kasi sino ba ang nagsabi sa yung i-encash mo? Sino ba ang nagsabi sa yung ilagay sa bag? Natural yung head of agency. So, as SDO, by the name itself, disbursing officer, di ba ang disbursing, nagbibigay ka ng pondo? Disbursing. So, kung sinabi ng head of agency sa disbursing officer, ibigay mo kay La Chica, ibibigay mo yon. Anong mali doon? Opo. So parte na Diba? yun ng pag-disburse niya na sinabi niya na ayon naman sa Joint Memorandum Circular bilang disbursement officer, bahagi yun. Tama yung sinabi ni Acosta po, Prof, na bahagi yun ng kanyang pag-disburse. At sinabi rin niya doon na hindi naman pwede ako yung akyat ng bundok. Wala akong sariling security. Ako makikipag-usap sa mga taong hihingan ko ng mga information. At saka, Admar, my goodness, if you look at Miss Acosta, she's a very simple lady. Yung demeanor niya, yung pagsasalita niya, yung pagkakanervyos niya, pinagkakatiwalaan siya. Kita natin pinagkakatiwalaan dahil galing Davao, siya yung ginawang SDO, pero every bit of the way, every point of the way, na-explain niya. Na-explain niya kung bakit generalize, na-explain niya kung bakit detalyado, na nag-usap sila, nag-usap sila bago niya ilinagay. So, ito yung, as per her knowledge, tama yung ginawa niya. Wala naman nagsabi sa kanyang mali. Opo. Ngayon, ibang klase naman yung kung sasabihin mo, nambulsa ka ba ng pera? Kita naman natin, hindi nila maitanong ng ganon. Hindi rin nila maitanong, nag-iwan ka ba ng pondo kay Vice Presidente? Diba? Kasi makikita mo dun sa pagtatanong nitong lawyer na ito, may pinupunto siya
sa dulo. Kaya nga maganda na marinig natin yung defense para mabuo natin yung kwento, no? Yun nga lang, may mga points doon na pwede na sanang hinusgahan na ng presiding officer, pero makikita mo very lenient. So, tingnan natin kung anong mangyayari. Grabe no, ang tindi nung pahayag ni ni Prof. Malutikia. Talagang di kahit naman totoo naman talaga eh. No, hindi yan paninira yung sinabi ni Ma'am Malu, hindi yan paninira. Yan po talaga ay may katotohanan dahil tsaka sino ba namang matinong tao na magpapa-endorso kay Marcos Jr. Ultimong basura gusto niyang gawing kuryente. So sino ba naman kahit naman di siguro sino hindi kahit ewan ko na lang siguro yan si Auntie Claire siguro may posibilidad kasi boba naman yan, syunga-syunga naman yan. Ayan, parehas nga sila ni Marcos Jr. So baka si Auntie Claire lang talaga pero kung ako, kung halimbawa kung Tulfo, kung Soto, si Risa Ontiveros, yan, baka pwede kasi ano naman yan eh, isa rin syungarik yan eh, si ChatGPT yan eh. So, oh, pwedeng-pwede yan. Siguro, yun, talagang maniniwala ako na talagang mauuto ni Marcos Jr. or mapapaisip siya na maipapanalo siya ni Marcos Jr. Pero kung talagang realidad la botohan, yung talagang walang dayaan, eh puta na, mangangamote kayo, baka hindi nga kayo makakuha ng 500k vote eh. Hindi, real talk lang, baka hindi kayo makakuha ng 500k vote. Sa totoo lang, dahil sa puta na halos lahat ng mga Pilipino ngayon. Kawawa nga yung mga kakampwet tsaka mga dilawan dyan, hindi makakomment sa sa mga nangyayaring pagbaha ngayon. Gustong-gusto katin-katin na yung mga bunganga, mga kamay nila na gustong-gusto na rin nilang murahin si Marcos Jr. dahil sila din naapektuhan ngayon kaso hindi sila makapagmura kasi nga yung playbook na gagawin nila na pagkatapos nilang patumbahin ang mga Duterte ay isusunod nila si Marcos Jr. So ngayon tiis-tiis muna sila. Ang hirap din ng kalagayan ng mga kakampwet tsaka mga dilawan, no? Oo, biruin mo, yung galit na galit sila sa tao, bigla nilang niyakap, bigla nilang sinuportahan para lang maalis sa pwesto or mawala sa hanay nila ang mga Duterte para sila naman ang pagtapos nilang pabagsakin ng mga Duterte at isusunod nila ang mga Marcos ay sila na ulit ang mamamayagpag, 'di ba? So matagal na rin nangyari 'yan, panahon ni Cory, 'di ba? Sas yung kay Gloria, kay Ramos. Hindi ko lang tukoy kung pati si Erap ay dilawan din pero yung sila Gloria, sila Ramos, si Cory Aquino hanggang sa anak niya. So mga dilawan niyang mga 'yan eh. Kaya yang galawan ngayon ng mga kakampwet kawawa no, hindi sila makapalag eh. Ikaw ba naman bayad ka ba tapos bukod pa diyan bayad pa sila. So talagang hindi sila makakapalag. So yun na nga mga banateros, mapunta na nga tayo dito sa issue na si Donald Trump ay makikipag-usap na nga ba sa mga Duterte. May napanood kasi akong video ni Banat Bay at medyo napaisip ako na hindi kaya about sa ICC, hindi kaya about sa kawalangyaan ni Marcos Jr. lalong-lalo na sa alam naman natin na hindi lang mga Pilipino ang nakakakita ng mga balita na nangyayari ngayon sa Pilipinas. 'Di ba nga yung basura nga umabot sa international media. So, yung mga yung pangungura pagnanakaw ni Marcos Jr. at ng buong pamilya niya dito sa Kabandang Bayan, eh malamang sa malamang napapanood din talaga ng ibang bansa yan. At ngayon, talagang matunog ang issue ng Amerika versus ICC, 'di ba? Donald Trump versus ICC. So alam naman din natin na itong si Marcos Jr. ay sunod-sunuran sa ICC at si Donald Trump naman ay nagagalit at galit na galit sa ICC. Puta na walang palagyan si Marcos Jr. kay Donald Trump tsaka kay Vladimir Putin. Tangna kulangot lang ng dalawa yan. Baka pag sinabi ni Vladimir Putin na ikaw tigil-tigilan mo yung
pagiging baliw mo, baka manginig yan si Marcos Jr. Kaya nga naiisip ko din na baka nga talagang meron na rin kasi kamakailan lang din medyo nadulas din si BP Sara Duterte sa isang sa isang pahayag niya na etong si Pangulong Duterte ay mukhang makakauwi na ng bansang Pilipinas. So baka nga talaga nag-uusap na rin, at alam din naman natin na etong si Donald Trump ay talagang tropa yan at talagang idol ni Donald Trump yan si Pangulong Duterte. Kaya kung ngayon na nakikita niyang pinapahirapan si Pangulong Duterte, baka nga may posibilidad talaga na nag-uusap-usap na itong kampo ng mga Duterte at itong si Donald Trump. Kasi sa totoo lang, hindi rin naman talaga din tayo papabayaan ng ibang mga bansa Sa totoo lang, no? Lalo't ganito grabe ang nangyayaring korupsyon. Minsan nga, 'di ba, katulad niyan yung binigay ng Japan, binigay ng ibang bansa, tapos kukurapin mo. Una-una pinaghirapan din ng mga mga netizen nila yan doon sa bansa na yang ibinibigay or idinodonate ng ibang bansa, tapos kukurapin mo. Diba? Hindi talaga rin pwede at talagang may posibilidad na pwede silang magalit dyan. Kaya yung about sa Amerika na ikipag-usap sa mga Duterte, naku, yari dyan. At ito nga, mga banateros, mabalik tayo doon kanina. Hindi ko lang kasi nasabi kanina sa intro, sino kaya yung Judas sa loob ng Malacanang? No? Medyo rin yun, medyo katakataka din yun. Mukhang talagang, pero ako, dalawang tao yung naiisip ko dun na Judas sa Malacanang. Kung may Judas sa kampo ng Duterte, puta na, ang daming Judas sa kampo ng mga Marcos sa totoo lang. So yung mga barateros, mga kabiyaya, kung may kukomento nyo sa mga napag-usapan natin, comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banatero